Kumusta? Alam mo, madalas pag naririnig natin yung salitang misyon, ang unang pumapasok sa isip parang listahan ng gagawin, di ba? Oo, mga programa, outreach, mga ganun. Tama. Pero sa mga binahagi mong sulatin, parang may mas malalim pa ditong gustong sabihin. Ang sabi, ang misyon daw, hindi lang basta aktibidad. Nanggagaling daw mismo sa puso ng Diyos. Medyo nakakaintriga yun. Pwede ba nating himayin yan? Oo naman. At malaking pagbabago nga yan sa pananaw eh. Kasi imbes na isipin nating tayo yung parang may pakana ng misyon. Oo, na parang project natin. Eksakto. Ipinapakita ng mga materyale mo na ang misyon nagsisimula at nakaugat mismo sa kung sino ang Diyos. Isang Diyos na laging kumilos, na nagpapadala at nagnanais ng ugnayan. So kumbaga, hindi ito proyekto natin na kailangan nating simulan. Okay. Kundi isang malawak na pagkilos niya na inaanyayahan lang tayong makibahagi. Sumali, ganun. Nabanggit nga dyan sa mga pinag-uusapan natin, may isang magandang paglalarawan eh. Parang agos daw ng karagatan ang misyon. Oo, parang ganun nga, malawak. Hindi mapipigilan, tapos dumadaloy lang mula sa pagmamahal niya. Pero paano ba natin mas nakikita yung pagiging nasa kalikasan ng Diyos nito? Medyo malalim yun eh. Magandang tanong yan. Actually, makikita natin yan sa mismong konsepto ng Trinidad. Sa Trinity. Okay. Oo, yung Ama na dahil sa pag-ibig, siyang nagpadala. Siya yung parang source ng pagpapadala. Tulad ng nasa Juan 3:16-17, di ba? Oh, yun nga. Tapos, yung anak, si Jesus, siya yung isinugo, siya yung pinakamalinaw na larawan ng misyon ng Diyos dito sa lupa. Okay, gets ko. Ama, anak. At yung Espiritu Santo, siya naman yung nagbibigay lakas sa atin, sa simbahan, para makibahagi tayo sa misyong ito. So parang tuloy-tuloy. Oo, kaya nga sinabi ni Jesus, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Parang sumasabay lang tayo sa kanyang ritmo, sa kanyang pagkilos. Ito yung tinatawag na Missio Dei. Missio Dei. Misyon ng Diyos. Tama, misyon ng Diyos. Oo. At alam mo, pag iniisip ko yung mga nabasa ko galing sa'yo, Parang mali pala talaga na isipin na, sa bagong tipan lang to nagsimula lahat. tumpak, malaking misconception yan. May mga pahiwatig na pala kahit sa Genesis pa lang. Ganon, di ba? Oo, ando na, hindi siya biglang lumitaw. Nariyan na yung hibla nito mula pa sa simula. Doon sa unang pangako ng pagtubos sa Genesis 3:15. Yung proto-evangelium? Yun nga. Tapos hanggang sa pagtawag kay Abraham na maging pagpapala sa lahat ng bansa sa Genesis 12. Oo. Para sa lahat ng bansa. Kitang-kita yung pagnanais ng Diyos na maabot at ibalik yung kanyang nilikha. At syempre, ang pinakatampok talaga dito, Si Jesus? yung pagkakatawang tao ni Jesus. Yung pagiging tao niya mismo. Grabe yon. Yung pagiging Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Hindi lang siya basta nagmamasid mula sa malayo, Eksakto. Hindi siya distant observer. Pumasok siya sa ating kasaysayan, sa ating realidad, sa ating mga pagdurusa at saya. Nakiisa siya. Wow. At yung krus, ayon sa mga binigay mong sulatin yun na sumasalamin din sa 2 Corinto 5:19, yun yung pinakasukdulang aksyon ng Diyos para ayusin yung nasirang ugnayan natin sa Kanya. Yung reconciliation, pagkakasundo. Oo, ito yung puso ng kanyang misyon ng pagkakasundo. Kaya pala yung Great Commission sa Mateo 28, binibigyang diin dun sa mga material mo na hindi lang to simpleng utos, parang mas tumpak na sabihing, Invitasyon. Oo, imbitasyon. May paalala nga dun na tumatak sa akin, ang misyon ay sa Diyos, hindi atin. Malaking bagay yun, no? Napakahalaga niyan. Kasi binabago nito yung buong approach natin. At kaugnay nito yung paggawa ng disipulo. Hindi lang yun tungkol sa pag-convert. Hindi lang paramihan ng miyembro. Hindi lang. Mas malawak pa roon. Ito'y tungkol sa paghubog ng mga taong namumuhay ayon sa mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Okay. Ano yung mga prinsipyong yun? Katarungan, awa, kapayapaan. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Holistiko siya. At mahalagang tandaan, hindi natin to ginagawa sa sariling lakas. May power source. Meron.
May kapangyarihan mula sa banal na espiritu, tulad ng sabi sa Gawa 1.8. At ginagawa natin to bilang isang community, bilang simbahan, hindi solo flight. Okay. Kung ganun pala kalawak ang misyon, hindi lang panglinggo, hindi lang pang mission trip, paano kaya ito nagiging totoo sa pang-araw-araw nating buhay? Ano bang sinasabi ng mga source mo tungkol dito? Maganda yan. Ipinapakita doon na ang misyon ay hindi talaga nakakulong sa 4 na sulok ng simbahan o sa mga espesyal na okasyon lang. So, paano? Isinasabuhay ito sa ating mga ordinaryong araw. Sa ating trabaho, sa pamilya natin, sa pakikitungo sa kapitbahay. Pati sa pag-aalaga ng kalikasan. Oo, kasama yan. Yung pag-unawa na ang misyon ay tungkol sa pagpapanumbalik ng lahat ng bagay, kasama kalikasan, lipunan. Pagpapanumbalik. Restoration. Tama. At saka yung pag-asa natin sa hinaharap, yung tinatawag na pag-asang eskatolohikal. Yung bang tiyak na pagtatagumpay ng kaharian ng Diyos? Oo, yun nga. Yun ang nagbibigay ng kabuluhan at direksyon sa bawat kilos natin ngayon. Kumbaga, inaayon natin yung buhay natin sa tibok ng puso ng Diyos. Grabe. Malinaw nga. So, mula sa pagiging parang listahan lang ng gawain, ngayon, mas nakikita natin ang misyon bilang ang mismong daloy ng pag-ibig at pagkilos ng Diyos sa mundo. Isang daloy na nag-umpisa pa sa simula. At nagpapatuloy hanggang ngayon. At tayo, ikaw na nakikinig, ay kanyang inaanyayahang makisabay sa agos na to. Hindi lang manunood. Tama. Kaya siguro, iiwan namin sa'yo itong isang tanong para pagnilayan mo. Na yung may bago kang lente sa pagtingin sa misyon hindi bilang obligasyon, kundi bilang pakikibahagi sa patuloy na pagkilos at pag-ibig ng Diyos. Oo. Paano nito maaring hubugin o baguhin ang pagtingin mo sa iyong sariling layunin at sa bawat pakikipag-ugnayan mo, simula ngayong araw?